Hi, I'm Coach Johnson Chua. I'm a feng shui coach and a feng shui advisor for 23 years. Hi, Sir Johnson. Ay, hello po. Thank you for allowing us to interview. No? From Kohei Fat Choy, malapit na yung Chinese New Year. So, Yes. Sir, maghingi lang ako ng tips na pwedeng gawin kasi marami yung naniniwala sa feng shui, marami yung marami matutunan, especially yung mga hindi masyadong lucky this year. So ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa kanila? Tapos bawat isa pwedeng pa-expound lang kung paano mag-work yun. Okay, so let's start with the mga animal sign na medyo hindi okay. Oo, like Yes, that. sir. Okay. So for this 2026 kasi year of the fire horse, okay, so meron tayo kasi 3 of the animal sign na dapat mas more maging maingat po no, sa taong ito. So sila po yung mga taong pinanganak na mga year of the pig, year of the horse, and also year of the rat. Okay? Although pag sinabi natin maging maingat, it's a challenging year for them. Hindi naman po ibig sabihin na malas po, no? Kasi wala naman po talagang malas po pagdating sa feng shui. So that means lang po na dapat medyo maging maingat po tayo sa mga decisions, wag lang tayo masyado padalos-dalos, tsaka wag tayo masyado impulsive, mas lalo na pagdating sa pera. At tsaka ingatan po natin yung health natin, okay? So dapat lang for this year, kailangan mas more increase natin awareness and alertness and be more conservative. Sir Johnson, kailangan ba, for example, yung, di ba may mga lucky colors dahil nga hindi masyadong, challenging year for them, kailangan ba, makakatulong ba yung pagkakaroon ng lucky charms, yung pagsusuot ng color, yung lucky colors nila? Yes, bali makakatulong po yun kasi alam mo mga lucky colors po, number 1 po kasi may sinasabi tayo na energy of the eye. Okay, whatever we see emits energy. Okay? So kapag yung colors na yun, kaya niyang pataasin yung energy lock natin. Example, like para sa mga year of the pig, no? Pag nakakita po sila ng mga white color for this year, mas nagkakaroon sila ng clarity. So mas malalaman nila kung tama ba o mali ang kanilang action. Okay? And then para naman sa mga year of the rat, kasi ang color naman po nakatulong sa kanila, mga yellow or brown. Okay? So medyo in that part naman, mas more nagiging stable naman yung decisions nila. So that means, itong mga colors na to, meron silang tinatawag na color therapy. Okay, so yun yung way para to boost yung luck energy ng isang tao. Hindi lang kasi pag sinabi mong luck, puro pera lang eh. It's more, number 1 is to control your emotion para for better decision, better emotions, then you can make the right decisions. Yun sir, yung sinasabi mo na kailangan aware. Yes. Parang kung ano man yung tumatakbo sa isip at sa emosyon nila, kailangan aware sila para bago man kunwari magalit, nakakatch nila. Tama po ba yung gano'n? Yes, apo. Pag sinabi kasi natin it's a challenging year, no? Okay? Para for a certain sign, hindi po sinasabi natin, hindi nga po siya ibig sabihin bad luck, di ba? So kasi akala ng tao pag bad luck, lahat na ng aspeto ng buhay natin. So kaya napaka-importante maging aware po tayo. Like kunyari, ako po, I'm also year of the rat, no? But I'm not accepting that this is my bad luck year. Still, gusto ko ma-embrace ang positivity ng 2026. Pero the only way to do it, kailangan maging aware ako, saan ba ako mga possible challenging? Like example, for this year, yung money energy pala natin hindi pala masyado stable. Okay, so ibig sabihin, this year dapat wag lang ako maging high risk taker pagdating sa pera. Okay, kunyari sa negosyo, magpo-focus ako more on expansion. Hindi ako magpo-focus like yung sabihin natin, gawa lang ako ng gawa ng mga bago. Okay, kasi mas mataas ang risk nun eh. Okay, so I will be more conservative. Okay, tapos mag-ingat din ako sa mga high risk mga investments. Okay sir, isa-isahin natin yung sinabi mong yun kasi ang gandang example. For example, sinabi, hindi ka masyadong swerte sa, huwag nating sabing malas, hindi ka masyadong swerte sa pag-ibig, kunwari. So ano yung mai-advise mo? Yes, bali dalawang klase po yan. Depende kasi for mga people, na mga singles, naghahanap ng partner, at saka mga for couple naman na magkasama na. Okay, for sa mga singles, pag hindi po maganda ang taon natin for this year, wag natin masyadong i-push or madaliin. Kasi minsan po may mga tao po pag naghahanap po tayo ng love, okay, akala po natin kasi kailangan magkaroon na ako ng partner or jowa, right? Pero hindi kasi ganun eh. Dapat ang gawin, isipin mo natin, kung maganda ang taon ko, mas marami akong network, potential people na pwede ko ma-meet. At saka pag sinabi mo maganda ang energy ko, mataas din yung aura ko para maka-feel ng emosyon ng tao. Pero kung mababa ang energy ko, mamaya mas prone ako sa depression. Eh diba there's always a saying, pag depressed ka, huwag ka maghanap ng love. Bakit? Kasi mamaya, panakip butas lang pala yung hinahanap mo. Tapos nung time na nalinawan ka na, doon mo masasabi na mali pala yung na-love mo. Yeah. That's why meron ako laging tinuturo eh. Practice DHV, define your higher value. Kasi pag mataas ang value ng energy mo, you can see the different
things, no? At least kaya mo sila ma-compare. Pero kapag mababa ang value mo kasi, yun, dun kasi pumapasok yung problema na parang, mamaya, sige, pwede na to, okay na to. Then mamaya, dun pa tayo magkaroon ng problema. Sir, ano yung mga dapat iwasan, no, ng mga not so lucky para hindi masyadong ma-aggravate yung hindi na nga sila lucky, para hindi lang mas lalong Mag-imalas pa. oo. Oo. O yung pambalanse ba? Ano ba yung kailangan nilang iwasan? Okay. So far kasi ang pinaka dapat iwasan lang natin, kasi number one is yung controlling ng emotion natin. Huwag tayong magpapadala sa emotion. Total, sabi natin, 2026 is overfire ang energy ng element ng horse. Pag nag-overfire po kasi, there's a tendency na pwedeng hindi mo makontrol yung emotion mo, lahat ng bagay na lang pwede mong patulan, okay? Mas lalo na ang emotion. May kasabihan tayo if your emotion is high, your critical thinking is low. So may tendency na pwede rin siya makatama sa mga decision factor natin. Kaya nga sinasabi natin, pag hindi masyado maganda yung taon, huwag tayo masyado maging high risk taker sa mga investment, okay? Sa pagtitiwala kagad ng tao, like that, no? Kaya kailangan medyo due diligence tayo. Okay, kung dati alam natin na kailangan maging maingat tayo, ngayon doble or triple ang ingat natin, 'di ba? Importante naman ganito Wala naman pong malas na tao. Meron lang malas na scenario or malas na happenings or malas na action. So in short, ang swerte at malas is a word to describe a certain scenario happened already. Hindi naman po siya nakadikit sa tao, nakadikit lang siya sa pangyayari. Yeah. Mas naiintindihan ko. Yes. Sir, doon naman sa mga lucky, ano pa yung pwede nilang gawin para mas ma-heighten pa yung pagiging lucky nila this year? Okay, para naman sa mga lucky natin, pero isabihin lang po natin kung sino ba mga lucky for 2026. So this year po meron tayong top 5 animal sign, yung mga taong pinanganak na mga Year of the Rabbit, Year of the Ox, Year of the Sheep, okay, so sila mga swerte yan, okay, Year of the Dragon and also the Dog. So sila po yung mga top 5 animal sign natin. So pwede natin sabihin na kung alam nyo pong malakas ang energy nyo para for this 2026, that means mas more kailangan i-concretize nyo pa yung idea nyo. Kasi pag more concrete yung idea nyo, mas malinaw yung target goal nyo, mas malaki ang chance na pwede nyo makuha yung sabi natin swerte. Kasi malalaman mo lang naman swerte kapag nakuha mo na yung kagustuhan mo Yun siya. Kaya kailangan may clarity, okay, meron tayong good mindset, tapos kailangan natin talaga haluan ng push and action para makuha natin yung luck na gusto natin. So, Sir Johnson, malinaw na, kumbaga, kung lucky ka, kailangan klaro kung ano yung gusto mo at gumawa ka ng paraan para ma-achieve mo yung gusto mo. Tama po ba? Yes, tama po. Kasi there's always a saying, pag sinabi rin natin about lucky, may formula po ang swerte. Okay, hindi lang po siya lucky charm lang po or feng shui lang po, no? Meron tayong tinatawag na right action, right place, right timing, and with the right people. Okay, so pag nakumpleto mo to lahat ng right na to, then you will get a right answer. 'Di ba? Yun po yung isang importante. Kaya napaka-importante may right action pa rin po tayo. Like an example, para sa mga Year of the Rabbit, kung malakas ang network and connection nila, pero mag-stay lang sila sa house, hindi sila masyado nakikipaghalubilo sa tao, hindi na naman ma-maximize yung positivity of the year. Kaya kailangan dapat mas more lumabas din sila, mag-take sila ng konting action na mas more makipaghalubiro para makakuha siya ng mga network and connection. Then dun siya makakapag-create ng opportunities. Okay. Klaro. Ito, second part, sir. Hingi lang ako ng mga top 5 lucky charms. Kahit hindi na kahit per sign, parang in general. In general, apo, na hinahanap sa lucky amin. charms na pwedeng gamitin ng kahit sino para sa love, career, and ano pa? Money. Money, okay. Sige po. So, Okay. top 5, sir. Yes. More mga lang, mga pansabit or amulets like that. Okay. Yeah. Oo. Because 2026 kasi is Year of the Horse, no? So, number one, kailangan magkaroon tayo ng mga horse image. Okay? So, meron tayong mga pansabit na horse or pan-display na horse. Kasi ang horse po talaga nagdadala ng swerte yan. Okay? Nagdadala siya ng success energy or nagdadala siya ng parang sinasabi natin is parang Matao Chen Kong in Chinese. Matao Chen Kong meaning is the horse is bringing you towards to the success in the end. Okay? So, ibig sabihin, pag may horse image tayo, lahat ng gusto natin, makukuha natin. And then secondly, also, kailangan meron din tayong money tree. Kung gusto natin medyo para mas more lumakas din yung money luck natin, okay, or dumami pa yung perang pumasok din sa atin. And then maganda rin dapat meron tayong mga for health, yun po yung wulu, okay, or the wulu. Yan, wulu kasi mas maganda po siya para for health, at saka more maganda siya for healing. Okay, and then also, pag sa love naman, meron kasi tayong double happiness.
Double happiness meaning kasi single happiness is a single happy of a person. Pero if you can share that happiness to your partner or to someone, that's where the double happiness, which is also represent marriage luck. So maganda siya for mga love na naghahanap ng partner or for dun sa mga couple para lalo ma-strengthen pa yung relationship. Okay? And then also, one last thing is kailangan po meron din tayo mga water image sa mga charms or mga blue crystals. Kasi itong mga blue na to or mga water related, something may kinalaman siya para to boost pa yung opportunity luck natin para sa taon. Okay. Sir, does the size matter? Kasi di ba ito may mga maliliit. Yes. Mas malaki bang swerte ko kapag mas malaki yung image? Originally po, ginagawa kasi natin sa mga Lucky Charms is also proportion. Okay? Like example, yung mga pan-display. Kung malaki po yung house natin o malaki yung establishmento natin, I think mas more better kung malaki rin po ilalagay natin. Okay? Pero kapag maliit lang naman po yung place natin, pwede na rin po yung maliit. Total, binanggit natin kanina, di ba? The eyes has the power. Whatever you see emits energy. Now, kung napakalaki po ng isang establishmento nyo at nilagay nyo po isang ganito kalit na like yung mga ornament, wala po makakapansin. So it doesn't emit partly or hindi mo kasi siya napapansin or nakikita. So minsan pinoproportion po natin siya. Yeah. Yes. Ang linaw nun. Sir, sa katawan, Yeah. may isa-suggest pa kayo. In general, kung ano man yung swerte man o Pinaka-best. hindi Yeah. swerte, basta pag sinuot, para mas ma-maximize lang yung luck Yeah. or yung feng shui. Ang pinaka-the best po kasi is mayroon tayong tinatawag na power bracelet. Okay? So every year din po, gumagawa kasi kami ng power bracelet. This is a bracelet that enhances potential of a person. So both kapag medyo lucky ka, lalo natin i-maximize yun. Pag medyo hindi masyado lucky yung taon or medyo challenging, then paano natin siya paproteksyonan at ibuboost natin yung mga part ng good luck energy rin niya. So ang power bracelet po is a customized power bracelet. Okay? It's a customized bracelet based not only in your animal sign, pero buo yan, pati birthday mo, pati birth month mo. Okay? So parang ganito po yung sample ng power bracelet. Okay? And all of them are made of natural crystals. Kasi pag natural ang crystals, mas meron siyang healing power, meron siyang protective power para against sa mga tinatawag nating psychic defense. Okay? Kasi may mga psychic poison arrow like that. No? So yun po yung pinoprotectionan natin. Yan. So, customized pala. Yes, Okay. customized. Mas better din yung customized kasi sometimes ito po yung case eh. Meron kasi mga iba tinatawag, like example, mga nauso po mga piyaw or mga money catcher, di ba? Tapos din sinabi nila, this is a good luck charm for everyone. Kunyari, sinabi, example, like best siya para sa mga year of the rat. Example, that ang problema, lahat ng rat nagsuot ng piyaw. Pero kung titingnan niyo po, meron mga rat na nasa negosyo, may rat na nasa trabaho. Iba naman ang kanilang nire-request. Meron mga rat na nag-aaral pa, meron mga rat na baby pa lang. 'Di ba? Iba rin ang kanilang request. So, paano mag-work ang isang bracelet for everyone? So, dapat po kino-customize natin yung bracelet based dun sa kailangan din po ng tao. We call it very intentional. Yan. Klaro. Ayun, last part na lang. Sir Johnson, ito yung mga celebrities. Celebrity po. Okay. Okay. So, So, start tayo, sir. Yung feng shui. Kay Catherine Bernardo, March 26, 1996. yeah. So, Catherine Bernardo kasi sa 1996 is born in the year of the fire rat, no? So, sinabi rin po natin that this year kasi ang rat po medyo challenging year this year. Kaya dapat po medyo maging maingat siya sa kanyang mga decisions. Huwag lang po siya masyado maging padalos-dalos o maging impulsive, especially in terms of investment. Mag-ingat din siya sa trust, okay? Kasi mamaya may mga taong pwede mag-take advantage or pwede siya maloko, okay? Kaya dapat maging mas more careful po siya. Tsaka sa health po, medyo maingat siya sa kanyang stomach. Sa love, sir. Yeah. Pagdating naman po sa love, medyo because this year kasi sa horse year, so hindi pa po kasi ganun kalakas ang energy ng love luck para sa mga year of the rat, no? Although kung meron mga possible na dumating sa kanya, pwede naman siya maging open, pero sana wag lang po siya maging sobrang ganun ka desperate or ma-in love ka agad, okay? Mas more better po, mas more focus mo muna yung career para for the year. Got it. Second, sir. Vice Ganda, March 31, 1976. Yeah. Para naman po kay Vice Ganda is because this year is a Fire Dragon. Fire Dragon is one of the top 5 animal sign, no? So we can say na this year will be a very good year. Marami pa rin po mga project na dumarating sa kanya and very strong din yung influence energy niya. So medyo keep up the good work, okay? Kasi may mga signs of growth, prosperity and expansion para sa kanya. Sa health lang medyo maging careful siya kasi baka maging overpagod siya para for the year. So medyo ingatan yung emotions tsaka sa health. Okay. Third, sir. Coco Martin, November 1, 1981. Yeah. Para naman po kay Coco Martin, okay, 1981 is born in the year of the Metal Rooster. Rooster po kasi para for the year, maganda naman po yung kanyang mga bagong maisip na mga idea. Chances meron naman siya mga malulutong bagong project.
na pwede mag-workout din para for this year. Although yung nga lang po ang rooster kasi medyo prone sila sa mga like misunderstanding or case problems like that. So medyo maging maingat lang po siya kasi mamaya magkaroon ng mga tension, mga arguments or mga problems na pwede rin makasira sa reputasyon niya. Okay. Next, Bea Alonso, October 17, 1987. Yeah. Para naman po kay Bea, okay, sa 1987 is a born of the year fire rabbit. Okay? Rabbit as number 1 para for the animal sign for this year. So we can say na magiging mas more positive pa po yung luck niya for the year. Magiging very productive. Malakas din yung networking power niya for this year. And love star niya is also very strong for this year. So there's a chance na medyo lahat po magfo-fall into in place. Okay? Pero yung nga lang, ang magiging kalaban lang niya, sarili rin po niya. Okay? Kasi medyo mataas po ang emotional ng rabbit. Okay? Medyo sensitive. Huwag lang po siya masyado magpapadala sa kanyang emosyon. Wow, lucky sign nga. Next, Barbie Forteza, July 31, 1997. Yeah. For Barbie naman po, okay, sorry. Yeah. For Barbie naman po, is 1997 is born in the year of the fire ox, no? Fire ox naman kasi for this year is also one of the top 3 animal sign. We can say na this year should be a good year, especially malakas ang kanilang mga network and connection, so that will be a sign of more project. And then another thing para sa mga ox din, malakas din ang kanilang dating for this year, like influence, power, okay, baka may mga bago siyang project din na possible, alam mo yung parang siya yung magdadala. Okay, siya yung magbibigay ng parang kakaiba on that part, okay? Tapos magugustuhan din siya ng mga tao. Okay. Next, Heart Evangelista, February 14, 1985. Yeah. February 14, 1985. Okay, yeah. So under pa siya sa rat. Pa-double check lang ako. Rat pa, Feb 14, 1985. Ay, hindi, tama. Oo, rat pa. Kasi 17 si si Ann Curtis eh. Ka-birthday ko kasi Ann. Yeah, oo. Okay. Yeah. Kaya ano to, no? Kay Heart no? Evangelista. Okay. Para naman kay Miss Heart, no? Okay, because this year po, as a 1985, pero kasi dahil Feb 14, under pa rin po siya sa rat. Okay? Kaya yun po yung dapat maging maingat tayo na chinecheck po natin yung cut-off ng birthday natin. So as a year of the rat, because this year nga po, medyo may mga dapat ingatan po ang year of the rat, maging maingat sila sa pag-handle din ng pera nila. Okay? Tapos wag din mabilis magtiwala. Tsaka medyo mag-ingat po siya sa health. Especially for this year po, ang mga February, medyo affected po kasi tayo ng mga viral infection, okay, or mga gastro problems. Okay. Next, last two. Ding Dong Dantes, August 2, 1980. Yeah. Para naman kay Ding Dong, okay, because a year of the metal monkey as a 1980, no? And monkey naman this year, malakas pa rin ang kanilang mga network and connection. Malakas pa rin po yung kanilang dating, no, in terms of projects. Although this year kasi may mga certain transformation na pwede mangyari sa monkey. Okay, sa kaya baka may makita lang siya na may mga bagong project, bagong transformation na totally iba sa kanyang mga ginagawa. Okay? Or baka siya mismo, meron siyang mga ma-discover ng mga bagong talent or skills na gusto rin niyang itry. Okay? Pero mag-iingat lang po siya sa trust issue. Medyo prone kasi sa mga manloloko and magnanakaw ang monkey. Kaya dapat wag sila mabilis magtiwala. Okay, last one. Marian Rivera, August 12, 1984. Yeah. Para naman kay Miss Marian, because at 1984 is still as a year of the wood rat, okay, kaya dapat maging maingat lang po for this year pagdating po sa mga trust issue, okay, tapos mag-ingat din po siya sa mga people na lumalapit sa kanya, okay, kasi hindi po lahat is medyo pwede natin pagkatiwalaan agad, okay, and also ingatan po niya kanyang health, especially in terms of blood circulation like hypertension, and dapat maging maingat din po siya pagdating po sa kanyang gastro. Sir, last na lang. Total, nandito na rin. Ano yung mga food na pwedeng i-prepare pagdating ng Chinese New Year to give more luck? Yung sa table, anong pwede mong i-recommend? Okay. Normally naman sa pag-ating pag-attract, no, para for the Chinese New Year, okay, sa New Year's Eve po, pwede tayong mag-display ng mga ilang mga tinatawag na mga lucky food. So meron tayong like yung mga pagkaing mahaba tulad ng pansit, okay, mga noodles like that. Kasi yung mga pansit na yan is something long. Long is represent long life, okay, or longevity. Okay, kaya maganda meron mga mahaba. And also maganda rin mga pagkain green, tulad ng mga gulay, okay, kasi that represent prosperity and growth. Tapos maganda po meron tayong isda. Pero dapat po buo yung isda, huwag po chop-chop, no? Because the fish is always a symbol of abundance. Pag chop-chop kasi, medyo bulto-bulto, konti-konti po dumarating sa atin. Okay? And then maganda rin po, meron tayong mga like mga meat, no? Tulad ng pork, okay? Tapos kung pork, because this is always a symbol na parang swerte, okay, in terms of like money or bulk of money, bulk of wealth na dumarating sa atin. Mga pagkain bilog-bilog because of smooth sailing. Ibig sabihin lang kasi yung pera natin or buhay natin, tuloy-tuloy po, smooth sailing, wala pong hirap. And also mga pagkain meron pakpak tulad ng manok.
Okay? So hindi po totoo po yung narinig natin na isang kahit sa tuka. Okay? Ang mga may pakpak po ng mga animals, okay, or mga pagkain is representing that good news is always coming to us. And syempre, pinaka hindi pwede mawala ang pagkain tikoy. Because ang tikoy po is always represent for malagkit or matamis that always symbolizes the peace and harmony that also yung family togetherness po. Thank you, sir. Yeah. Hinga ka muna, sir. Baka na pa. Ako.